espiritu ng pagpapasakop. March 23. Manalangin kayong walang patid. 1 Thessalonica 5:17. Madalas na manalangin sa inyong Ama sa langit. Kapag mas madalas kang manalangin, mas makapalapit ang iyong kaluluwa sa isang sagradong ugnayan sa Diyos. Ang banal na espiritu ay mamagitan para sa taos-puso na susumamo ng may mga pagdaing na hindi maaaring bigkasin. At ang puso ay lalambot at musupil sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. Ang mga ulap at anino na itinapon sa tanas sa paligid ng kaluluwa ay mapawi ng mga maliwanag na sinag ng araw ng kabutihan, at mga salid na isip at puso ay maliliwanagan ng liwanag ng langit. Ngunit huwag panghinaan ng loob kung ang inyong mga panalangin ay tila hindi kaagad nasasagot. Nakikita ng Panginoon na ang panalangin ay kadalasang may halong pagkamakasanlibutan. Ipinagdarasal ng tao ang magbibigay kasiyahan sa kanilang makasariling mga hangarin at hindi tinutupad ng Panginoon ang kanilang mga kahilingan sa paraang inaasahan nila. Dinadala niya sila sa mga pagsubok at paghihirap. Dinadala niya sila sa pamamagitan ng mga pagpapaiyak hanggang sa mas malinaw nilang makita kung ano ang kanilang mga pangangailangan. Hindi niya ibinibigay sa mga tao ang mga bagay na mabibigay kasiyahan sa isang mababang panlasa at magpapatunay na pinsala sa tao at gagawin siyang kahihiyan sa Diyos. Hindi niya ibinibigay sa mga tao ang magbibigay kasiyahan sa kanilang ambisyon at magsisikap para lamang sa kadakilaan ng sarili. Kapag lumapit tayo sa Diyos, dapat tayo maging masunurin at may nanasigisising puso na nagpapasakop sa lahat ng kanyang banal na kalooban. Sa halamanan ng Getsemani, nananalangin si Kristo sa kanyang Ama na nagsasabing, "Ama ko, kung maaaring lumampas sana sa akin ang kupang ito." Ang sara ng kanyang ipinalangin na dapat alisin sa kanya na mukhang napakapait sa kanyang kaluluwa ay ang saro ng paghihiwalay sa Diyos, bunga ng kasalanan ng sanlibutan. Gayunmay, hindi ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Ang diwa ng pagpapasakop na ipinakita ni Kristo sa pag-aalalay ng kanyang panalangin sa harap ng Diyos ay ang espiritong katanggap-tanggap sa Diyos. Damahin sa kaluluwa ang pangangailangan nito, ang kawalang kakayahan nito. Ang kawalan nito, lahat ng lakas nito ay tawagin sa taimtim na pagnanais ng tulong at darating ang tulong. Hayaan ng pananampalataya na tumagos sa kadiliman. Lumakad kasama ng Diyos sa dilim, gayon din lamang sa liwanag ng tumagos sa kadiliman. Sapagkat siya na nangako ay tapat. Sa pamamagitan pagsubok sa ating pananampalataya ay masanay tayo magtiwala sa Diyos.